narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Priceless reaction ng isang campus journalist sa gitna ng kanilang awarding ceremony sa Zamboanga, Sibugay, kinatigan ng netizens. Video ng daan-daang itik na tumatawid sa Bulacan, kinaaliwan online. Cebuana teacher nagpa-wow sa kanyang acrylic paintings, tampok ang iba't ibang hayop. Mga matagal mag-withdraw sa ATM, nauusong pet peeve ng mga tao ayon sa netizens. Babae sa England, pinatawan ng higit 7 taong pagkakakulong matapos itago sa drawer ang kanyang anak. At lalaki mula India na inakalang patay, muling nabuhay ilang segundo bago i-cremate. Sure ako ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo at mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments, and shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Code of Itiks. Isang grupo ng mga itik ang tumambad sa mga motorista sa isang kalye sa Pulilan, Bulacan. Sabay-sabay kasing tumawid sa kalsada ang mga ito na tila mga estudyante sa kanilang field trip. Ang eksenang yan na halip kainisan ng mga motorista dahil sa naantala nilang biyahe, kinaaliwan pa. Ang pagtawid na ito ng binansagang duck crowd, silipin sa trending report ni Rose Babiera. Maniniwala nga ba ang boss mo kapag sinabi mong na-late ka sa trabaho dahil may mga tumatawid na itik sa kalsada? Ganito ang hirit ng mga netizens sa comment section sa viral na video ng mga itik sa Pulilan, Bulacan. Ang daang-daang itik kasi, sama-sama sa pagtawid sa kalsada na nagdulot ng pagkaantala ng trapiko. Ngunit sa halip na kainisan ng mga motorista, ay kinaaliwan pa nila ito. Gaya na lamang ng uploader ng video na si Red Ronquillo, na aniya pa sa caption ay may field trip daw ang mga naturang itik. Sabay-sabay kasi na para bang disiplinadong mga estudyante ang mga itik sa kanilang paglalakad habang sumusunod sa isang lalaki na nagpapastol sa kanila. Bukod dito, natuwa rin ang mga netizens sa mga motorista na sadya pang tumigil para lamang padaanin ang mga itik na tumatawid. Biro pa nga ng isa, naintindihan daw ng mga motorista ang Code of Itiks. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, hard work pays off. Iba nga naman ang tamis ng tagumpay lalo na pag ito'y pinaghirapan. Pero tiyak parang aatakihin ka muna sa puso sa kaba lalo na tuwing awarding ceremony. Tulad na lamang ng campus journalist na ito mula Zamboanga, Sibugay na halo-halo ang emosyon habang hinihintay na matawag ang kaniyang pangalan. Kung may natanggap nga bang award ang estudyante, alamin sa report ni James Galange. Priceless reaction. Ganito na lamang inilarawan ng netizens ang halo-halong emosyon ng campus journalist na ito mula sa Zamboanga, Sibugay. Naanimoy parang aatakihin na sa puso sa sobrang kaba habang hinihintay na matawag ang kanyang pangalan sa awarding ceremony. Sa video, may kitang halos hindi mapakali ang bata sa pag-aalala kung matatawag ba ang kanyang pangalan o kung makapasok pa ba ito sa top 5. Pero laking gulat nito na siya pala ang makakuha ng unang pwesto sa kanilang kategorya. Kita rin sa video kung paano pati ang kanyang mga kamag-aral ay umaasa din sa kanyang pagkapanalo. Samantala, naantig naman ang netizens sa naging reaksyon ng bata at nagpaabot ng mga pagbati para sa naturang student achiever. Habang may nagbahagi naman na ganito rin daw ang reaksyon ng kanilang anak sa tuwing ipinakikilala ang mga honor students sa tuwing bigayan ng card, kung saan bata pa lamang raw ay nakakaramdam na kaagad ito ng pressure. Ito rin ay dahil sa kagustuhan maging proud ng kanilang mga magulang, pati na rin ng mga taong umaasa sa kanila. Sa iba pang banda, may ilan namang nakapansin sa determinasyon ng bata na manalo at nagpaalala na sa kabila ng mga magiging resulta, manalo man o matalo, ay sa huli enjoyin pa rin ang kanilang pag-aaral nang sa gayon mas malayo pa ang kanilang mararating.
Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, wildlife paintings. Mistulang high-resolution picture ang mga obra ng isang guro mula Toledo City sa Cebu. Mula balat, balahibo at mga mata na tila biglang kukurap, kuhang-kuha tila buhay na buhay ang mga hayop na tampok sa mga acrylic painting nito. Silipin ang mga nakamamanghang obra ni Teacher Betram sa trending report na ito. Mula kulay, balat, balahibo at nanlilisik na mga mata. Tila isang high-resolution picture ang mga kamanghamanghang painting ng guro na ito, tampok ang iba't ibang wildlife animals. Siya si Teacher Betram Alegado mula Toledo City, Cebu, na isa rin anyang certified animal lover. Ilan sa mga obra ni Ma'am ay tigre, leon, agila, ahas at mayroon ding dragon. Sa page nga nitong Art by Betram, kanyang ibinabahagi ang proseso sa pagpipinta. Pero bukod sa mga kliyente dito sa Pinas, mayroon ding bumibili ng kanyang acrylic paintings abroad. At lumalahok din ito sa iba't ibang painting exhibits. Ayon sa guro, ang mga hayop, partikular na ang mga leon at agilang sumisimbolo sa katapangan ang kanyang napipiling ipinta sapagkat suwakaan niya ito sa mga katangiang kanyang hinahangaan at nais ipakita sa kanyang mga obra. Samantala, maliban sa wildlife animals, nagkaroon din ito ng Honey series, bubble wrap-inspired paintings at obra tampok ang kalikasan. Naipinta na rin ito ang kanyang ama, gayon din ang oldest traditional tattoo artist na si Apo Wangod at si Miss Universe 2018 Catriona Gray. Habang noong nakaraang taon nga lang, napabilang ito sa listahan ng 100 female artists in the world na na-feature sa digital billboard ng Times Square sa New York City. Para sa ating next viral story, new pet peeve alert! Kung bahagi ng daily routine mo ang pagpila sa mga automated teller machine o ATMs para mag-withdraw ng pera, paniguradong isa ka rin sa mga umaaray sa tuwing may maintenance ito. Pero mas masakit pala sa ulo kapag nakaengkwentro ka ng tao na kung tumambay sa ATM ay para bang mag-withdraw ito ng kalahating milyong piso. Ang buong detalye alamin sa trending report ni Arnold Herrera. Pumipila tayo sa mga ATM o automated teller machines para sa mas mabilis at mas convenient na pag-withdraw ng pera para matustusan ang ating pang-araw-araw na mga pangangailangan. Pero ang dapat sanang hatid itong convenience ay napapalitan ng pagka-imbierna. Kapag ang nakakasabay natin sa pila ay tila nagfe-Facebook sa sobrang tagal tumambay sa harap ng ATM. Sa viral post ng social media agency na Classic Titos and Titas of Manila, napag-usapan itong muli bilang karaniwang pet peeve o mga bagay na ikinayayamot ng mga tao. Sa kwento na isang netizen, napakamot ulo na lang daw ito sa nakasabay nitong customer na umabot na ng halos 20 minuto sa harap ng ATM at walang pakundangan sa iba pang nakapila sa likod. Kaya naman ang isa raw na nakasabay nito ay pasigaw ng nagbiro at itinanong kung kalahating milyon daw ba ang kukuhanin nito at bakit napakatagal nitong gumamit ng ATM. Hinala ng iba, posible raw na ito ay nagpapautang, kaya kumukuha ito ng pera mula sa ATM cards ng mga taong may utang dito. Sabi naman ng isa, baka naman daw naglalaro ng Tetris ang customer, kaya ganun siya katagal. Ang mga ito naman ay sinisi ang bangko dahil sa kanilang security features na madalas daw pumalya, kaya lalong tumatagal ang proseso, o di naman kaya ay sadyang mabagal lang talaga ang machine. Payo ng mga netizen, hindi naman daw masama na mag-withdraw sa maraming ATM cards, pero sana naman daw ay limitahan ito sa 2 o 3 transaksyon at bumalik na lang ulit sa dulo ng pila para hindi naman makaabala sa ibang tao. Hirit pa ng ibang commenters, wag naman daw sugapa dahil hindi naman nila pagmamay-ari ang ATM. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next trending story, tinago sa drawer. 3 taong itinago ng babaeng ito mula England ang kanyang anak sa loob ng isang drawer sa kanilang tahanan.
Ang biktima, ipinanganak na may cleft palate at labis umanong nakaapekto sa kanyang paglaki ang nakalulungkot na sitwasyong nakagisnan. Ang lagay ng bata at kaparosahang ipapataw sa kanyang ina. Tutukan sa report ni Millie Borja. Pitong taong pagkakakulong ang parusang naghihintay sa babaeng ito mula England matapos niyang itago sa loob ng drawer ang kanyang anak ng 3 taon. Ayon sa report mula sa Crown Prosecution Service ng UK, itinago raw ng suspect ang pagbubuntis at panganganak nito sa kanyang mga pamilya at kaibigan. Ipinanganak ang bata taong 2020 at mula noon, itinago na ito sa loob ng drawer at dito pinapakain gamit ang medicine syringe at pinapalitan ng diaper. Ang sitwasyon ng biktima, hindi sinasadyang nadiskubre mismo ng kinakasama ng kanyang ina nang magtungo ito sa banyo at makarinig ng ingay ng bata. Napagdesisyonan niyang sundan ang narinig na tunog at tumambad sa kanyang isang malnourished na bata. Ayon sa ina ng biktima, nanggaling umano ito sa isang abusive relationship sa ama ng bata, kaya naman kanyang itinago ang pagbubuntis. Sa report ng otoridad, ang naturang pagtatago nito sa drawer ng ilang taon ay nakaapekto sa paglaki ng sanggol. Dahil sa insidente, pleaded guilty ang ina ng biktima sa 4 na charges ng child cruelty at sinintensyahan ng 7 taon at 6 na buwan sa kulungan. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling viral story, ang dead man. Muntik nang masunog ng buhay ang isang lalaking ito mula sa bansang India matapos mapagkamalang patay na. Ilang segundo kasi bago i-cremate, bigla itong nagkaroon ng malay. Itinuturong dahilan ang nilagpasang post-mortem examination ng doktor upang kumpirmahin ang pagkamatay nito. Ang buong kinahinatnan ng lalaki alamin sa report ni Rovic Manuel. Kung ang akala ng lahat sa mga palabas lang nangyayari na nabubuhay pa ang mga patay, pues tila ang ganitong tagpo nangyari na rin sa totoong buhay. Sa nangganap kasing insidente sa bansang India, ilang segundo bago i-cremate ang di umanong patay na, ay muli umanong nabuhay ang lalaking kinilalang si Rohitash Kumar, isang 25-year-old na may speaking at hearing disability. Ayon sa mga otoridad, idineklara na siyang patay at inilagay na sa isang deep freezer. Binigyan lamang umano ito ng isang post-mortem report kahit hindi isinagawa ang aktwal na examination upang malaman ang dahilan ng pagkamatay nito. Kaya noong ginagawa na ang cremation ritual, laking gulat na lang ng ilang mga saksi nang makitang gumagalaw at humihinga pa ang lalaki. Agad namang dinala si Kumar sa ospital upang sagipin, ngunit kalaunay ay namatay ito noong umaga ng Biyernes. Samantala ayon sa District Collector ng Junjunu na si Ramav Tarmini, sinuspinde na nila ang 3 doktor na hindi nagsagawa ng postmortem at sinisimulan na ngayon ang investigasyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagpa-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.